Sige, sir. Okay. Salamat po. Okay, salamat ulit, sir. Apa. So ito po ay patalastas lang. Babalik tayo kay Tita Baby. Malaman naman yung patalastas. Malaman niya. Sige, sir. Ano ba? Salamat po. Tita. Subo ka sa amin, Sir Buddy. Opo. Naku, kasi nagustuhan ni Cherry May ito eh. Napakaraming ano eh. Palo. Ayan, balik tayo kay Matindi. Tita Baby, no? Yun pong napag-usapan doon totoong problema ng mga Magsasaka. farmer. Oo. But going back kay Tita Baby, ay may sariling diskarte para tuloy-tuloy ang kita. Hindi po ba? Pero sana yan din po yung ano eh, yung lagi kang sumesemplang sa pagkasaka. Mhm. Nasasanay ka na. Ikaw na lang ang gagawa. Ano kaya ang mas maganda pa nating pwedeng ipalit muna o idagdag dun sa ating ano pagsasaka. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Naku, natutulog dyan yung mga guests namin. Gustong-gusto nila dyan mahangin. Saan mas maganda, dito doon? Eh, kayo po, kung saan. Pwede rin po dyan. May daan ba dyan? Meron, paikot dyan. Galing mo, ganun lang pala pag-akat to. Ay, lubid lang yung ano. Ah, yan, marami sila dito. Maganda rito. Namamahinga sila dito. Naku, ang sarap-sarap nila. Doon sila nakatingin sa kalawakan. Maganda rito. Opo, dito sila maraming nag-ano dito. Dito ginaganap yung mga anniversary nila. Ah, Inaayos po ni Sischa ito. ganda. Ito yung fish pan mo, ma'am. Opo, Yung opo. baby. Ang sarap magpahinga rito. Opo. At mahiga. Minsan natutuwa ako eh. Sabi ko, marunong ka bang magbukid? Sige, pumunta kayo sa gitna. Mm. Tita, pwede ba akong sumigaw? Hanggang gusto mo, sumigaw ka. Anong mga natutunan nyo dito sa bagong yung negosyo na to? Ano po? From- para pong ano naman eh. Gusto ko nang humiga eh. Parang, kaya nga, ano, pwede naman po kayo, ano kayo nang higa na, Ha? ano? Chan, ang chan. Antiyan nyo inyong, ano yan, doblehin nyo. Sige. Sige, tita. Makikinig ako. Para iba naman, direct go. Ako yata nagbablog eh, ako na. Opo, ako lang po, ako yung guest. Anong mga natutunan nyo dito? Ano po eh, kumbaga parang hindi na rin po naman bago kasi sanay naman po ako sa ano sa business. Kumbaga doon naman ako namulat na talagang natutong makisama o natutong kung paano mo ma-maintain yung ano yung mga customer, yung mga ano, yun, yung pakikitungo po talaga. Siguro yung galing nyo na makitungo sa customer, yun yung dahilan bakit marami kayong guest dito. Siguro po, kasi sila naman nagkasabi, kumbaga, hindi ko naman po yung ginagawa. So, talaga pong yun ang natural ko eh. Yun talaga pong maano ako sa customer. Anong pinagkaparehas nitong negosyo na to ngayon, itong campsite? Doon sa, anong pagkakahawig nito doon sa negosyo yung dati na kainan at Ano sa po? yung parlor? Ano po, mas ano po ako dun eh, talagang umaga pa lang talagang parang may ano po eh, pressure ako dun eh. Kumbaga, Pressure kayo. dito po hindi, wala eh. Kumbaga, Dito relax kayo? relax po na kumikita ka na. Nagkakaroon, ganun din po eh, kasi doon sa business ko doon, dumadami din yung kakilala mo, yung ganun. Pareho din po sa ganito, na nagkakaroon ka na dumadami mga kakilala mo kung saan-saan lugar. Parang ganun po, parang ano, pareho lang naman. Ang pagkakaiba lang po, yung hindi ako masyadong pressure talaga. Hindi ako masyadong nahaharas ng ano, pagkatrabaho. Doon po kasi sa kainan, eh umaga pa lang nakasuporta na ako. Idano ko nga po yung aking ano yung parlor eh. 40 years inano ko, isinurrender 40 ko na years sa po yung parlor? Opo, eh. Binigyan naman po ako ng ibang
Hanap buhay. buhay. Hindi naman niya ako pinabayaan. Mm. Pareho lang din po. Yung kainan, ilang taon yon? Ay, matagal din po yung kainan eh. 40, Mas matagal. ano po, 43 years bago ko sinurrender. Talaga. Opo. Bata pa kayo nun. Opo. Kalakasan yun noon dati. Kalakasan. Kaya talagang kahit maraming tao, kahit wala kang marami kang kasama, kahit pagod na pagod ka, kayang-kaya mo pa. Dito po talagang kamukha ng mga nakaraan, ang daming guests. Sabi ko, anak, nanginginig na ako sa pagod. Nakaraan dito. Opo, kasi po talagang nagpaluto. Eh, masarap naman po kasi talagang kumita ako. Mm. Paluto sila. Kaya lang sabi ko, anak, napapagod. Nanginginig na ako sa pagod. Pero hindi ako nagpaparamdam sa guest na na gano'n na pagod. Pagharap ko sa kanila talagang, Nakangiti pa rin. opo, talagang ine-entertain ko pa rin talaga sila. Yun po, kaya hindi naman po masyadong nabago. Pareho lang. Kaya, yun lang, yung medyo may relax ka dito. Pag gaganito, nakarelax ako. Ayos yung ano mo ah. Ganda ng palayan. Mhm. Oh? Baka po kumita na ako ngayon sa palayan. Bakit po? Nalulugi ka rin sa Eh, sanay palayan? na po ako sumempa lang eh. Kaya nga sabi nung kapatid ko, Ate Be, ano mo na lang kaya yung bukid mo? Ano nga? Sabi ko, mani, sanayan lang yata ang semplang. Hindi, Kaya wag mo nang isipin na kikita ka dito. Isipin mo na lang, may guest ka kasi meron kang ganito. Opo. Sabi ko, hindi naman pwedeng ano sa iba yan, ibenta o ano, ayoko naman kasi yan lang nagiging ano ng mga Mana. guest ko. At saka O, kumbaga, tama po. hindi sila makakalibot, hindi sila makakano. Tama po. Andiyan na sila? Kasi ako po talaga matulungin ako, maano ko. Kumbaga, si Cherry May nga mareklamo yan eh. Ikaw mama wala kang ginawa kundi tumulong. Tignan mo ngayon, pagka ikaw ang wala, ang hirap mong humingi ng tulong, okay lang yun. Sabi ko, okay lang yun. Ayun po, naibenta ko yung 500 square na yun. Eh, buhay pa naman yung Magkano asawa ko. binenta? Ano lang po, mura pa dun eh. 750 per square. 750? Po yata. Eh sabi ko, hindi niyo ako masisisi kasi ngayon naman, hanggang ngayon, kasama natin ang papa ninyo, buhay ang papa niyo. Wala po, mahirap lang, talagang wala naman akong, mahirap po bingin ng tulong. Isang beses pwede ka siguro. Ang ano ko lang po talaga, ayoko nang naaanay pamilya ko eh. Ayoko nang nagdudusa dahil sa walang yung hindi ko ba ibigay yung pangangailangan. Ayoko po ng ganun eh. Talagang gagawa ko ng paraan na Sabi ko nga, tatay binento ko yung kaplasong may nanak ko kasi paano si Papa. Kailangan po talaga namin Ito yung binakuran na niya. Yung po yung nakabakod na yan. Mag-anak naman po namin, kaya ang ganda nga ng bakod ko eh. Binakuran din niya. Mas malaki pa yata yung harapan niya ngayon kaysa sa harapan mo. Ay, hindi po. Malaki po yung harapan ko. Meron nga po kaming guest na sabi niya, Nanay, pwede ba namin barili na lang? May dala silang airgun. Pumayag na ako para makakuha sila. Nakakuha sila. Kasi para po malulungkot din kami yung, para nadidisappoint sila. Ayun, wala kaming makuha. Wala silang makuha. Wala po eh. Kaya nung namaril sila, nakakuha sila ng 3 kilo. Mga 3 kilo. Sabi ko, sige na, wag lang mabibingi yung isda ko. Hala, napuyit na sila, Che. Ano na natin kaya sila? Hello, sir. Hello sir, buddy. Hello po. Pasensya na, nag-umitlip po ako eh. Ah, Umitlip ako dahil may pasok ko mamayang madaling araw. ganun ba? Ayan, kasama ko si tita. Si nanay. Okay. Ayan. Ano naman po ang lagay niya, maganda naman po ang nalaman. Ay, ang daming pagkain. Okay. Nakaikot po na po ba kayo dyan? Medyo pahinga muna. Nakaikot na rin kami pero nakakantok dito eh. Sarap matulog. Kasi, di ba sabi ko nga, para ma-refresh kayo kasi lagi kayong nagbibiyahe. Kaya sabi ko, para ma-relax si Sir Buddy kako, imbitahan natin doon sa camping site. Para ma-refresh naman siya. Parang lagi ka ng puyat. Oo nga eh.
Ayan. Anyway, Sir Lance, thank you so much sa pag-invite sa agribusiness dito sa inyong camping Balay. site. Ayan. Wala nga naman po. Nagpapasalamat din nga kami, Sir Buddy, kasi pinaunlakan mo yung invitation namin. Dahil nga, since 2020, Sir Buddy, nanonood na kami sa inyo. Talaga? Kasi ang nanood, and then, nung magsisimula yung pandemic, parang ano pa lang kami, parang wala kaming kaplano-plano sa mga ganyan camping site. Nung panahon na yun, parang lagi kaming nakakapanood ng mga ano nyo, yung mga pictures ng camping site. Ayun, yun parang ito kami humugot para mabuo yung balay yung swelo at camping ground. Oh, I see. Yeah, yun yung pinaka punot dulo. Ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan. Kasi hindi nila alam nila nanay yan nung kami nandito dahil nga medyo homesick na rin kami. 5 years na rin po akong hindi nakakauwi. Okay. Kaya kapag nanonood nga ako sa mga mga vlogs mo, parang namimiss ko lagi ang Pilipinas dahil farmer din po ako sa Pangasinan. Pangasinan, sir? Saan? Pangasinan, pero sa mga terem. Mga terem. Oh, I see. Mga terem Pangasinan. Oo. Ano din kayo? Balunggaw ba? Balunggaw. Kabilang side, kabilang dulo. Kabilang dulo din. Ayun, kaya minsan nare-relax ako pagka nanonood ako ng mga yung mga videos nyo. Yun ang pampa-relax ko. Dito, pagkapagod na pagod. Yun. Kaya sabi ng misis ko, ay nung sinabi ko sa kanya na i-message nga natin baka sakaling pupunta si para may din tayo. Parang bilang pasasalamat sa kanya na nakabuo tayo ng camping site. Sabi niya sa akin, katatawag sa kanya ang mga video niya dyan sa agribusiness puro mga bigatin at saka yung mga successful. Tuwa-tuwa nga si Cheche. Oo, di ba napapanood kasi namin yung mga vlogs mo na puro bigatin. Sabi ko, hindi naman tayo ang sabi ko, para lang makapag-relax siya. And then, ang lang naman natin, purpose natin, para magpapasalamat tayo sa sa kanya. And then, at the same time, ang sabi ko sa kanya, successful ka rin naman sa pagtulong sa kamag-anak natin sa Pilipinas. Di ba? Successful dahil nga tinutulungan mo sila makabuo ng pagkakitaan dahil sa iyo, sabi ko sa kanya. Kasi ako, Sir Buddy, taga-support lang naman ako sa misis ko kung ano yung plano niya. Sinusuportahan ko. Yan lang naman yung sa akin. Kasi nga sa side ng nanay niya ang na yan, ang lugar na yan. So sinusuportahan ko lang siya dahil nga wala siyang kaalam-alam din sa farm. Isa, ang sabi namin, dahil nga nakatiwangwang lang yung nila, yung fish pan nila dyan, matagal na walang laman. So pinapakita niya sa akin sa video. Sabi ko, bakit hindi mo i-renovate dyan at ipahukay ulit kung mababaw? And then, lalagyan natin ng isda. Yun lang ang una naming plano. Lagyan natin ng tilapia or hito. Kasi lagi namin napapanood yung mga fish pan na ang gaganda. Ang ganda ng mga nakalagay, hito. Yun ang nagtulak sa amin. Sige, i-renovate natin. Yun ang una naming plano lang.
yung fish pan lang, bubuhayin lang sana namin. Oo. Nung habang tumatagal, nagbabago yung Plano. plano ng misis. Eh, hindi kaya gawin na lang natin na camping site yan. Para mapasyalan ng mga ibang tao dyan. Kasi parang maganda naman, parang forest naman siya. Asan si Ma'am Che? Sino ba? Si Ma'am Cheche. Cheche. Eh? Naku, haggard na po. Buntis eh. Hello po. Hello. O wala ka sa camera. Oh, haggard na po. Ayan. Hello. Hello po. Hello, maganda kong anak. Ay, siya po ang inspirasyon ko kasi Sir Buddy, hindi naman po ako professional kaya pagpasensyahan nyo na po. Nako. Na ako sa interview nyo. Okay lang po. Kasi din ako dito, hindi pa ako naman tumagal dito eh. Pa lang ako dito, 5 years. Si Mrs. ang matagal na. Oh, I see. 13 years na. Ako El- 2018 pa lang ako tumating dito. And then ang una kong napasukan ditong work, first job ko dito 2018, piggery. So akma pa rin sa 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 agri. farm. Sa farm. Yung mga malalaking piggery dito. Okay. Pero hindi naman ako nagtagal. Lang doon, parang reliever. Sa farm, halos halos sinusuplayan niya lang ang buong Canada. Malaking farm. Oo, kasi sa isang barn, nasa 10,000 ang laman. Laki. Oo, up yung pwesto namin, yung lugar namin na pwesto, 4 na barn. So, nasa 40,000. 40,000. Oo, inaalagaan namin. Pero 4 lang kami. Oh? Talaga? 4 lang ang tao. Puro kami Pilipino. Karamihan, taga Nueva Ecija at Pampanga. Yun ang kasama ko. Wala akong ka-experience, sabi ko, patay. Ang luwang pala, ang laking farm. Hindi ko nakayanan, kaya siguro naka 5 months lang ako. Oo. Hindi ko kaya ito. Mga animal science yung mga kasama ko Mga may experience sila nag-aral sa sa State University yata dyan sa Nueva Ecija. Oo, kaya marunong sila Ako, sabi ko hindi ko profession ito, pero sige, para sa experience lang. Pinasok ko. Dahil nga sabi ko, farmer din naman ako. O tita, anong masasabi mo? Kumbaga, marami kang gustong matutunan. Umuwi ka na. Dito na tayo. Dito ako nagsiseminar kay Sir Buddy. Mas masarap mag-seminar ng personal. Umuwi ka na. Kunting ipon pa po, medyo na. Pupunuin namin ng gulay yan. Sayang luwang-luwang. Sir Buddy, walang nagtatanim ng gulay. Oh. Diyan ako expert sa gulay. Umuwi ka na. I see. Sa Pangasinan, Gulay ang tinatanim niyo doon? palay at saka gulay ang tinatanim namin doon. Dahil nga may edad-edad na po sila nanay, Oo. hindi na sila makapagtanim. Kaya, sabi ko, yun na lang, buhayin na lang nila yung fish pan for the meantime. Oy, ang ganda-ganda ng tanim ko ngayon, Lan. Itanong mo man kay Sir, ang ganda-ganda ng tanim. Kaya uwi na. Kaya Hintayin po, nyo rin po ang mag-fishing
nag-fishing. Oo, nag-fishing si Cathy. Wala pa nahuli. Ay, meron na isa. Meron na. Puyat na kayo. Tsaka magbangka. Puyat na kayo dyan. Baka may trabaho pa kayo. Bukas. Mamayang madaling araw pa po. O sige na, para makatulog kayo. Oo, relax lang kayo dyan, Sir Buddy. Oo. Nag-relax na Gusto- nga, tutulog na nga eh. Gusto ko na nga matulog eh. Joke. Hindi, ang inaano ko nga, ano kasi sila, sabi ko, yung puro kayo biyahe. Oo. Di ba, halos iniikot nyo na yung buong Pilipinas. Sabi ko, makapag-relax man lang sana dyan sa camping site. Dahil para ma-relax. Tama-tama nga yung, ano nyo, yung date nyo. Kasi nga, New Year, holiday. Dito ko na sila patutulugin para makarelax. Concern namin sa inyo. Ako kayo nung uncle ko po. Ah? Ni Ma. Talaga po, tita? Oh, may kapatid silang yung kamukha nyo daw. Ako po kasi nung una wala akong ka-interest sa farm. Oo. Sa agriculture. Kasi sa city po ako lumaki. Oo nga. Eh nung nakilala ko po ito, parang gumanon yung idea. Yung talagang ang daming idea na Pwedeng gawin. farm. Oo, na pwedeng gawin. Tapos nung pinapanood namin kayo na ano ako, na-inspire din ako. Sabi ko, yung lupa ni Mama doon, nakatiwangwang. Sir, nakatiwangwang ba? Oo. Ngayon productive na. Lahat nakatira. So sabi ko, bakit hindi kaya gawin natin pagyamanin natin yung kaperanggot na naipamana ng lolo namin. Ganun. Kaya po, ayun. Kaya po, sa kaperanggot na na itulong namin sa mga magulang namin ayan po. Meron po silang nagiging source of income ngayon at nakakatulong sa health, sa kalusugan nila, sa pang-maintenance nila. Tita, anong pinakamahalaga? Hindi ka stress? Hindi ako stress. Oo, talagang relax na relax kahit na... Relax siya rito. Mas lalo siguro ako marirelax kung nandito na kayo lahat. Sama-sama na tayo dito. Hindi naman kayo magugutom, uwi na. Kung luluubin po Dito natin... Ilan ba anak nyo? ay magtatatlo po itong Ah. sa tiyan niya po. Magtatatlo po. Sunod-sunod. Kaya po medyo hirap pero kinakaya. Dito walang hirap. Kino-convince kayo talaga ni tita umuwi. Sawa na kami sa yelo, Sir Buddy. Sawa na kami sa snow. Hanggang ngayon, no? Parang nauumay na kami. Malamig, sobrang lamig ngayon dyan. Oo. Pero medyo maganda yung winter sa taong ito. Kaya compare sa mga nakaraan. Pero umay na po kami. Kaya gustong-gusto na namin umuwi. Umuwi na kayo. Gustong-gusto ko na kayong umuwi. Doon sa Pangasinan naman, Sir Buddy, ang nakalakihan ko noon sa amin, ako, pastor. Pastor, Iglesia siguro. Kambing. Itik. Itik. Okay. 12 years old pa lang ako nung nag-umpisa kaming nag-alaga ng itik. Simula 100 hanggang naging 300, naging 500, hanggang naging 1,000. Mahigit. Umabot na kami ng halos 20 years na nag-alaga. Simula nung 12 years old ako. Kaya yun lang naging expert din namin sa Pangasinan. Hanggang ngayon, meron pa? Wala na? Gumagawa kami ng itlog maalat tsaka balot. Oh. Hanggang ngayon, meron pa? Yung kasi yung tatay ko may edad na, 83 years old na. Uminto na siya nung 80 years old niya. Kasi nga, wala na, hindi na niya kaya, na aksidente sa pagdadrive. Ang ate ko po yung yung nag-aalaga na lang ng ngayon. Siya ang nag-aalaga, sarili na rin niyang itik. Para sa
1,000 din yata. Yun ang expert ko sa farm. Mag-alaga ng itik, at saka maggumawa ng itlog maalat, at saka balot. Yun ang naging buhay namin dyan sa Pangasinan. Kumikita yon. Kumikita Ano po yon. Kumikita yon dati. Ay, oo, kumikita yun. Kaya yung kung mapasyalan nyo rin sana yung tatay ko doon. Pero ang ginagawa na lang niya ngayon, nagbabantay ng resort. Ah, Ginagawa na lang niya. may resort din. Pero Anak, dapat yung mahaba binigay mo sa kanya. yung brother ko, yung kuya ko, nag-open din siya noong August. Ito lang, August lang din. Itong August 2023. Oh. Kaya nga sabi ko, sana nandyan siya ngayon. 20 years na sila dito. Sa loob ng 20 years, saka sila nagpatayo ng resort din dyan sa Pangasinan. Mataremde. Ayun, ang pangalan niya, IC Riverfront Resort. Sana nga mapasyalan nyo rin po doon pagka napanood ng kuya ko siguro to, baka kukontakin kayo. Sige. Schedule natin. Oo. Kasi malapit-lapit na rin kayo doon sa amin Oo. Sa mga- Sasadyain namin pag ano. Oo. Kasi yun ang makikita nyo rin kung may kwento po yung pagbabalot ng tatay ko doon. Pag-aalaga ng itik. Parang best farmer sa amin yun yung tatay ko. Doon sa, kasi nga hindi lang siya nagpa-farm, marami siyang parang ginagawang, hindi lang siya nagtatanim ng palay, marami siyang ginagawa para mabigyan ng kinabubuhay yung mga farmer doon. Paano? Puwet na kayo. Salamat. Lance, thank you so much sa invitation. Oo. Oo. Che, Relax po kayo dyan. Kung gusto nyo pong Relax. hanggang gabi po mas maganda po yun. Dito ko patutulugin sila para makarelax talaga. Para ma-experience nyo po yung pagtulog na naman sa Ubo. Gusto na nga matulog sir oh. Ang sarap daw matulog matutulog na sana, tagal mo tumawag Joke. kaya po ako na ang naunang natulog all right. Sige po, salamat po. Okay, Lance, thank you. Che, thank you. Salamat po, Sir Buddy. Oo. Salamat po. Ingat kayo lagi. Oo. Sige, magpabook ka na, uwi na kayo ha. Opo na. Hindi pa ready. Oo. Okay. Bye-bye. Bye-bye po. So, dito pa rin tayo sa Balay Consuelo at kasama pa rin natin ang Balay Consuelo. Si Balay. Si Balay, si Tita Baby ang may sa kanya nakapangalan kung bakit Balay Consuelo ang tawag dito dahil siya si Consuelo. Swerte daw kasi ang Consuelo. Yun ang ibig sabihin ng pangalan niya. Ayan. Tita, ano po ang mga learnings nyo dito sa negosyong ito? Unang-una, ang mga naanuhan ko dito, natutunan ko dito, yung yung talagang pakikipagkapwa-tao na dapat talaga ibigay mo lahat. Yung mo sa magiging guest nyo, customer nyo, bigay mo lahat yung pakikisama mo para sa kanila. Na talagang yun ang number one na susi ng bawat hanap buhay na gagawin natin. Yan po. At maswerte kayo ang mabait ng mga anak ninyo. Oo, yun nga po. Isa pa po yan na talagang bless ako sa aking mga dalawang anak dahil napaka-supportive po nila. Supportive talaga. Opo. Dali mo, pinagpahinga na kayo sa mapagod na negosyo. Dito kayo nagstay. Meron pa rin kayong hanap buhay. Meron dito. pa rin pong hanap buhay. Dahil sa mga suporta nila. Opo. Yun Tita, po. ever since, talagang negosyo ka. Opo. Magkasama kayo ni Sir Opo. sa lahat ng negosyo. Oo. Marami rin ba kayong pinagdaanan? Ay, napakarami po.
malungkot, masaya. May malungkot po, may masaya, pero kayang-kaya naman pong i-survive namin mag-asawa. Kumbaga, sa mga anak man din po, hindi natin alam kung mababait ang aking mga anak, pero may mga pagkakataong nagkakaroon din po tayo ng problema sa mga anak. Pero salamat po sa Diyos dahil hindi nagiging mabigat, hindi nagiging yung mabibigat. Gumagaan lang naman kung susunod nating maigi. Wala pong nagiging matagal na problema. Okay, tita, invite mo naman sila na pasyalan ka. Ini-invite ko po kayo na pumasyal dito. Dahil sinisiguro ko po sa inyo na talagang marirelax. Marirelax po Ako nga ay nakapag-relax na, umidlip na ako. Nakaiglip Doon na. sa kubo katabi ng palayan. Yun po, patuloy ko po kayong iniimbitahan na dalawin niyo po kami dito sa Pinambaran, San Miguel, Bulacan. At dito po kayo makakaramdaman talagang namamahinga kayo kahit sandali. At masarap ang pagkain. Kasi si tita ay negosyo niya ang pagkain ng ilang dekada. Ng 4 na dekada. Siya ay kantin ho ba? Opo. Restaurant? Masasabi, kantin po pero hindi mo dahil naman po malaki-laking kantin. Maayos naman. Malaki-laking Peaceful kantin. kantin. Maliit Ayan. pero Maayos. Opo, Ayan. So, kaya masarap ang pagkain dito. Oo. Simple ang lugar. Relax. Hindi yung maarte, maraming mga ganyan-ganyan. Walang ganon, no? Wala Dito pong talagang ganon. magre-relax ka lang at i-enjoy mo yung masarap na pagkain at accommodation. Yung magandang pakikitungo nila Ma'am Baby. Ay. May phone number ho ba? Facebook page? Meron po. Makikita naman po yun na yung page po ng Balay Consuelo. Balay Consuelo Opo. page sa Facebook. Opo. Ayan. Tapos ang phone number nandun po. Tapos ako na lang po maglalagay nun sa video description box. Yung video mismo sa ilalim nun, basahin nyo, andun po yung phone number. Ayan. Salamat po ng maraming Ma'am Baby, maraming salamat po. salamat At tinanggap nyo kami dito. Opo. Maraming salamat po. Okay, sa susunod, ma'am, mag-schedule tayo, mag-stay kami, matutulog kami. Sige po. Welcome po kayo sa Balay. Opo. Balay Consuelo. Ngayon lang talaga mahigpit yung mga schedules namin, kaya hindi kami maka-overnight. But yung short na stay namin, naka-relax ako, nakatulog ako. Salamat naman at kahit sandaling oras, Opo. nakapag-relax kayo. Salamat din kay Lance at Che na nasa Canada, na ang kwento nila kanina, kaya sila na motivate na ituloy ito ay dahil nakapanood din sila ng mga episodes sa Agribusiness about campsites. Ayan. Kaya naisipan nila. At yun nga, nakapagbigay din ng hanap buhay kay Tito Baby na mas relax na hanap buhay. Hindi na yung ratsyada ng Ratsyada. Ayan. Sige po. Salamat Thank po you, ng Tito marami ulit sa inyo po pagdalaw dito sa amin. Ayun po. Ay, si Cha rin. Kasama natin kanina. Ngayon ay mukhang busy na siya sa mga guests. Ma'am Baby. At follow na lang po yung mga iba. T-shirt ng Agribusiness. Tapos meron akong ibibigay sa inyo na Plobon Pro. Ano po ito? Food supplement po to. Hindi po ito gamot. Pangtulong lang. Pero ang nagagawa nito yung mga pagmasakit, yung mga kasukasuhan, mga joints. Meron na talaga. Pang kay Ma'am Baby yata talaga ito. Para sa akin na yata talaga to. Ayan. Ito po ba yung regalo nyo? Ito pa bigay nyo sa akin. Salamat po ng maraming salamat kay Brother. Okay. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.